Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan mga kababayan ay ito pong nais po ng malapit na Chief of Staff ni BP Pusit na si Attorney Zuleika Lopez na mag-resign na po bilang Chief of Staff ng Office of the Vice President. No, pero mukhang naman yata to, mukhang madidelay. Sabi po sa isang ulat yan, at ganoon din po ang mga tagapagbantay, mga yaya di umano nitong abogadang ito ay mga bigating mga senador, at meron pong isang mambabatas na nanawagan na parang unfair naman, no, sa ating mga kababayan itong dapat na ginawa kay Pusit. Bakit hindi ito gawin kay Pusit? No? Parang naihan tulad po ito sa isang kababayan natin na dinampot kaagad after na magkaroon ng di magandang pananalita sa dating presidente. So, yan po, no? Mukha nga naman may punto po itong isang mambabatas na ito na dapat kinuha na yan, no? Napaka-unfair po, no? Parang tinuturing na sobrang leeway, sobrang mabait itong mga otoridad pagdating dito sa BP Pusit, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Also, special shout out to all our OFWs, sa ating mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro. At lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa paglago ng ating channel. And special shout out to all our Kapots Angels. At may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration. So eto po mga kababayan, no, tatlong article lang ito pero juicy po, no? Talagang patuloy po ang saga ng inyong Vice Presidenteng Pusit na si Sara Tamilmil Bratinelang Duterte Carpio. So dito po sa ulat ng ABS-CBN News, sabi po diyan, BP Sara Duterte says aid Zuleika Lopez resignation yet to be finalized. Kasi po nagpahiwatig po itong kanyang Chief of Staff na because of her ordeal, di umano, nahihirapan, sa sobrang stress, hindi na alam ang gagawin, na sobrang media po ito, sobrang drama, no? Best Dramatic Actress, no? Nominee for PAMAS Award, no? Talaga pong nung nasuguro, napanood nyo naman yung video dyan na kung saan nung pinayagan ni General Torre ng CIDG na yung mga camera, mga media, mapokus sa kanila, ayun, nung dumating na yung mga camera, no, bigla pong nag-iinarte itong dalawang pusit na ito, no, si BP Duterteng Pusit at yung kanyang Chief of Staff, no. Sabi nga po diyan, meron nga po diyan parang cartoonish. Tingnan ninyo. Courtesy of Pilipinas Today. Focus mo pang konti. Di ba? Ganyan, nagdadrama po. Nominee po itong si Attorney Zuleika Lopez for Best Dramatic Actress for PAMAS Award po, no? Ang category is Best Actress. No, supporting Best Actress yung kanyang among Pusit. Okay, so dito sinasabi po ni BP Pusit na sabi niya, I want to resign. I want to resign from the office of the Vice President, and I told her, okay, sabi niya. I want to go home to my mother. Yan, kasi po nandun po siya sa Veterans Memorial Center na kung saan siya po ay inilagay diyan dahil for humanitarian reason, no? Mabait pa ang House of Representative. Gusto nga doon siya sa Women's Correctional, kaso po umaalma po, may sinabi diyan si
yung isang dating mambabatas ni Senadora. Okay? Ano ang sabi lang nung kanyang among pusit? Sabi daw po, that is truly impossible. Imposible daw, sabi ni Pusit. No? As about the details of the resignation, Duterte said that has yet to be discussed. Wala naman siyang sinabi pa. Kahapon lang naman yun na-discuss at sinabi niya na gusto niyang tapusin na niya yung part niya sa hearing niya. Ma-discharge na siya doon sa hearings. Lahat ng tanong sa kanya, tanungin na. Ay, kailangan umattend siya. Mamaya yan, no? Mamaya, meron pong hearing ulit ang komite ng Good Government and Public Accountability, no? Even though na mag-resign siya dito, sabi nga ni Castro, hindi niya pa rin matatakasan, no, ang mga katanungan, hindi niya matatakasan ng hearing. So matagal pa to. Kung ako sa'yo, Attorney Zuleika Lopez, tell them the truth. Na kung ano man po yung nalalaman mo, sabihin mo na para magliwanag ang iyong kaisipan. Sa aking opinion, mga kababayan, bakit siya bantay sarado ng mga ito, lalo na yung kanyang amo? Parang napipigilan siya, no? Pinipigilan siya na huwag kang magsalita. Marami pong alam ito, mga kababayan, no? Ano pa ang sabi dito ng inyong BP Pusit, no? Nagkakaroon daw siya ng nightmares, lack of appetite, no? Parang nagigising daw siya, someone is smothering her with a pillow. Para siguro yung pinagpapalo o di kaya ginaganon, no? Dinidiin yung pillow sa mukha niya, parang gusto siyang, alam nyo na, di po ba? Grabe mga kababayan, no? Sobra siyang stress. Bakit hindi yung immediate family mo ang pumunta dyan para naman talagang makasanayan mo sila dahil sila ang tutulong sa'yo, hindi yung pusit na yan. No? Bakit sila nandyan sa tabi mo? Hindi yung pamilya mo. O baka pamilya mo nga naman na talaga si Pusit, di ba? O yan po, may tumawag eh. No? So anyway, hindi pa nadesisyonan kung papayagan siyang mag-resign, no? Pero kung talagang desidido siyang mag-resign, why not? No? Citing emotional. Pero kung ako sa'yo, Attorney Zuleika Lopez, no, tulad nung sabi ko kanina, magsabi ka na ng katotohanan. No? Kung napipressure ka ni Pusit, so be it. No? Damay-damay na, di ba? Ngayon mga kababayan, sino pa yung mga nagiging yaya niya dyan? No? Tulad po ng nasabi natin sa ating titulo, nadagdagan pa po ng isang high profile na senador na yaya ito. No? Kasi kung titignan nyo tong larawan na yan, no? Tatlo po, no? Sabi pa dito ni Bato de la Rosa sa caption ng picture na yan, Good morning Pilipinas, walang iwanan. Nakita nyo, mas mahalaga talaga. Mas mahalaga si Attorney Zuleika Lopez sa kanila kaysa kanilang mga pamilya. Biruin nyo, wala daw iwanan. Kita nyo yan, walang iwanan. Bakit hindi nyo maiwan si Attorney Zuleika Lopez? Ano ang meron kay Attorney Zuleika Lopez? Yan ang tinatanong natin. Napakahalaga sa inyo ni Attorney Zuleika Lopez. Bakit? Nasa kanya ba ang susi ng Pandora's box ninyo? Nandoon ba sa loob ng Pandora's box yung black book? Parang kapamilya po eh. Di po ba mga kababayan? No? Andyan yung si Pusit, nandyan si Kalbo, at yung Chekwa. Tingnan nyo, tatlo silang mga high profile. Ano lang naman si Zuleika Lopez? Aside sa abogado, chief of staff. Ano katungkulan yan? Nasaan siya sa hierarchy ng mataas na posisyon sa gobyerno? Di ba? Assistant chief of staff lang ng bising Pusit, pero tingnan ninyo, 2 senador yung nandyan. Sino pa ang pumunta dyan na hindi naman kaano-ano ni Lopez, pero pumunta, mga kababayan? Eto po, tingnan ninyo. Amy Marcos arrives at Veterans Memorial Center amid Zuleika Lopez confinement. Biruin nyo, isa siya sa napayagan na pumunta dyan sa Veterans Memorial. Isa siya sa mga magbabantay ng
Attorney Lopez na ito. Ha? Di ba? Biruin nyo, sakay ng chopper. Kaninong chopper yan? Mga kababayan. After ng chopper, lumipat sa sasakyan. Ay, grabe, mga kababayan. Ano ang kinalaman naman ni Imee Marcos dyan? Ano ang koneksyon ni Imee Marcos kay Attorney Zuleika Lopez? Ha? Sige nga, mga kababayan, ano ang koneksyon? Ha? May kinalaman ba si Imee Marcos sa confidential funds? Bakit isa siya sa mga napunta dyan? Ha? Biruin nyo, mga kababayan, no? Wala naman siyang wala siyang affiliation dyan. Di ba? O baka naman malapit na kaibigan. Isang kaibigan. Ayon, walang iwanan, ika nga. Oo. Pag ito pumiyok si Zuleika Lopez, baka damay si Imee Marcos. Ayon, ganun ba? Ay, isiwalat mo na. Itong si Imee Marcos, wala man lang any statement sa sinabi nung kanyang BFF. Talagang birds of the same feather nga kayo. No? Mga bratanela kayo, mga biyats kayong magkakaibigan. Tell me who your friends are and tell me who you are. Imee Marcos, tignan nyo ang history niyan. Di ba? O, ito si Sara. Meron na siyang assassin para patayin yung 3 binanggit niya. Tignan nyo si Imee Marcos. The history. Sangguniang kabataan. Basahin nyo po, mga kababayan. Brat na brat po yan si Imee Marcos. Like her friend. Siyempre, walang iwanan. Tell me who your friends are and I tell you who you are. Tignan nyo. Walang iwanan, ika nga ni Bato. Hindi nila maiwan si Zuleika Lopez kasi pag iniwan nila, nag-breakdown. Nako, baka kung sino ang tawagin niya. Baka hindi niya matawag yung mga nasa impyerno. Ang matawag niya ay nasa House of Representatives. I'm ready to piyok-piyok na. Di ba? Tama, mali. Oh, Imee Marcos, halatang halata ka na. Wala kang malasakit sa iyong kapatid, sa iyong pinsan, sa iyong hipag. You are connudling with the criminals. You are connudling with the plunderers. Oo, mga kababayan. Bakit natin nasabi? Imbis na ipaliwanag saan ginamit ang 612.5 million pesos na CIF, deflection and evasion. O baka naman, nakasulat sa black book ang pangalan Imee Marcos. Yun. Kaya naman pala, bakit siya pupunta siya dyan? Wala man lang delikadesa, mga kababayan. After na mag-tirade yung kanyang BFF at talagang pinagbantaan, pinagbantaan yung mga kamag-anak niya, wapakels po siya. So what does it tells you? What does it tells you? So dapat itong 3 na ito, si Go, si Bato, at si Imee Marcos, hindi na maibalik bilang mga mambabatas. Bakit? Sila po ay partisan. Sila po ay kakampi ng mga demonyo. Sila po ay mga taong dadalhin kayo sa impyerno. Kasi bakit? Sinusunod nila itong mga Duterte na kayo ay dadalhin sa impyerno. Ang presidente ng impyerno ay nasa bansang Pilipinas. Naghahasik ng lagim. Yun po yun. O now, itong huling article natin, mga kababayan. May isang mambabatas dyan na nagsabing bakit hindi hulihin itong inyong vice presidente. Wala naman siyang immunity. Di po ba? Yung sinabi niya na meron siyang assassin na hindi titigil na patayin ang 3 ito kung sakaling siya ay mamatay. Meron na siyang assassin. Ibig sabihin, nakausap niya na. Planado na ang lahat. Di po ba? Whether kung hindi siya mamatay, kung sinuulit ko ulit, para akong basang plaka dito, o sirang plaka. Kung nag-trip, nawindang ang utak nun, parang nalukarit din yung kanyang assassin. Itinegi silang lahat, yung 3 dyan. Di ba? Ano gagawin?
Sasabihin niya, hindi ako nag-threat Sinabi niya yun, hindi naman threat yun eh. Pag sinabi ko lang, pag namatay ako, hindi pa rin. Directly or indirectly to the threat to the life of the president. Pangalawa na yan, mga kababayan. Yung sabi niyang ini-imagine niyang tatanggalan niya ng ulo ang presidente. Ano ang sabi nila? Tao lang. Tao lang, sabi nung mga nila, nagkakamali din, nagagalit din, hyperbolic statement. O ngayon, hyperbolic pa rin? Twice na. Twice na yon. She is no longer joking. It's a real threat. Whether mamatay siya o hindi, it's still a threat. You treat it as a threat. O ngayon, itong mambabatas na ito, ano ang sabi niya? Mas matindi pa sa bomb joke. Death threat versus a president should land you in jail, says Solon. Correct. Death threat na yun sa Pangulo. Bakit hindi nyo mahuli yan? Bakit hindi nyo iiposas si Pusit? Dahil takot kayo? Dahil napapalibutan ng 400 security group? Wala man lang pangil ang batas na yan? Saan lang ba ang may pangil ang batas? Sa maliliit? Tulad nung nangyari kay Duterte na may taong nag-threat kay Duterte, hinuli nyo kaagad? Paano po yung mga nagbabam joke? It's a joke lang. Pero tinret nyo as serious, hinuli ninyo. Pero pagdating sa buhay ng presidente, sa first lady at sa speaker at kung sino pang matatas na opisyal, hindi nyo kayang hulihin dahil bakit? Vice Presidente? Sino siya? Pasahurin din siya ng taong bayan. Pero ang pinapakita niya ay utak kriminal, utak baliw. Takot kayo? Dahil bakit? Masisira ang political career ninyo? Di ba? Tama to. Si Representative Bukidnon, 2nd District, Jonathan Kit Flores, siya ang nagsabi, says Vice President Sara Duterte's recent death threat against President Marcos ought to be investigated for criminal liability. Flores, a lawyer by profession. O tingnan nyo, kapwa niya mga abogado. Siya, abogada siya, hindi niya inisip. Akala niya protected siya, akala niya may immunity siya. Pero ito, mga lawyers na ang nagsasabi. Marami pa ito, mga kababayan. May mga political experts, mga ibang abogado na katulad din niya, na mas matatalino pa sa kanya. Even si SP Escudero, sabi sa kanya, pinalalahanan siya. Huwag kang ganyan, criminal na yan. Di ba? It's a threat to the life of the president, directly or indirectly. Bakit nung si Digong yung tao nga yun hinuli nyo kaagad, tapos itong vice presidente hindi nyo magawa? Siguro pag sa ibang bansa yung mangyari, wala na yan, kulong na yan. Tanggal na yan, mga kababayan. Sumisigaw na ang taong bayan dyan. Tayo wala Wala. Tamilmil pa rin. Walang pangil ang batas. Kasi vice presidente, nakakatakot ang Duterte. Tatakot kayo dyan? Bakit takot kayo sa Davao Death Squad nila? Diba? Flores, a lawyer by profession, said that if bomb jokes can land a person in jail, he believes that threatening the highest public official of the land should have its legal repercussions and criminal consequences. Death threats, especially directed at the president, should never be taken lightly. Under our laws, death threats are considered a criminal offense. Correct. He said the Department of Justice should seriously study the liability incurred by Duterte by directly hurling death threats to the president. The congressman referred to a case in August 2024 where a senior citizen was offloaded from a flight and detained after making a bomb joke inside the plane. He argued that if such a statement could warrant swift action and detention, much more should be expected when a vice president make death threats. Correct. Sino ba siya? Vice Presidente, pasahurin ng bayan, ginagastusan ng taxpayers ng tao, tapos magde-death threat sa Pangulo? Bakit mas mataas pa ba ang katungkulan niya kaysa sa Pangulo? O baka naman gustong-gusto niyong mamatay ang Pangulo para ibalik siya sa power, para sumipsip kayo? Ganon? Puro kayo Puro kayo, hindi ganito, ganito. Pag-aralan mabuti. Buisit. In that case, ang simple at biro lamang na bomb joke ay agad na inaksyonan. Ano pa kaya itong banta laban sa ating Pangulo? Correct. Di ba? We urge the DOJ to look into possible criminal liability against Vice President Duterte.
Ayan, no? Nakakahiya po, mga kababayan. Ito mga kababayan, meron pa isa dito rin, majority leader ng ng Kongreso, no? Yung sinasabi dito ni Duterte na yung threat against the Marcos couple and were premised by alleged threats to her own life. Kaya daw sinabi yon ni Duterte, no, sabi ni Pusit, dahil gusto siyang ipapatay ni Speaker Martin. Kwentong barbero po yun. Yun ang sabi ni Manix Delipe, yung ipapapatay siya ni Speaker, kwentong barbero para sabihin niya na pag ako namatay, patayin ng assassin ko. May assassin siya. 'Di ba? Biruin mo. Second highest leader of the land, may assassin. Grabe mga kababayan. Nakita nyo kung gaano kakriminal ang utak ng mga Duterte. May Davao Death Squad sila. May assassin sila. Oh. So, sabi lang niya ni Manix Delipe, kwentong barbero, mga kababayan. The Vice President claim is totally without basis. It is just the product of her fertile imagination. Ha? Ano lang fabricated story. Yung drama-drama niya, budol-budol lang yan. Diversionary. Nililihis niya ang issue doon sa isa di tamang paggamit niya ng 612.5 million in CIF. Diba? Tama naman. Correct po yun. 500 sa OBP, 112.5 sa DepEd. Oh. Diba? The House leader said Duterte and officials have failed to explain where the huge sum of taxpayers' money went. O nandun kay Mary Grace Piatos, kay Coco Villamin. O, saka kung ano-ano pang mga fabricated, mga alarektong mga resibo o reports. We are appealing to our people not to fall for this unreasonable outbursts intended to distract them from the real issue. Kaya nga, Pusit, nagtatago, no? Ginagamit niya ang mga empleyado niya, nagdadrama sila para matuon nga naman ang focus doon, maawa tayo. O di ba ang sabi nga ni Bongo, stop the harassment. Where's the harassment then? Asa ng harassment? Kung may harassment, di magdemanda kayo. Di ba? Magkaso kayo. Patunayan yung hinaharas yang si Attorney Zulaika Lopez. Di ba? May hinaras na ba? Nagreklamo ba ang mga COA? Yung bang ibang mga witnesses at resource person nagreklamo? O, wala naman Wala naman kaming nababalita. They follow and obey house rules. Kayo lang naman. Bakit? Kasi pinoprotektahan nyo ng husto si Attorney Zulaika Lopez and then she is milking you out. Dahil alam niya, meron siyang mga kinakapitan matataas na opisyal ng gobyerno. Vice President at mga senador. Yan po yan mga kababayan. It's all the fanfare. Kaya itong sinasabi ni Manix Delipe, budol-budol lang. Fabricated lang ni Sara Duterte. Lahat yan para po maitaboy ang ating isipan, matuon doon sa drama nila. Biruin nyo kung walang camera, hindi a-acting Para po silang nagpipilm, no? Nalagang nung dumating na yung mga magbibideo, magkakamera, ayun, nag-best dramatic actress, mga kababayan. No? Paano hindi kayo maniniwalang drama lang yun? Pag walang camera, okay lang. Pero pag ayan na, magdrama tayo. Para kaawaan tayo. Hahanap sila ng awa sa taong bayan. Hindi po, mga kababayan. Huwag kayong maniwala sa mga yan. Dapat nyong malaman kung paano nila nilusta yung 612.5 million pesos na inyong mga tax. Galing po yan sa inyong mga taxes. Pero sila, ang dali nilang lustayin. Di po ba? Mga gawa-gawang resibo. Mga gawa-gawang pangalan, signature, mga sobre na ibinibigay sa mga kawani ng DepEd or OBP. Para lang silang legal na magnanakaw. O bakit? Kasi po yung 4 na beses silang naglabas ng 112 o 115 million. Ilang duffel bags yun. Bank robbery pero legal nga lang. Di po ba? So, paano nila pinapaliwanag? By deflecting the issue. Sinisisi pa ang gobyernong Marcos at gusto pang ipapatay yung si Speaker, si Attorney Lisa o si FL Lisa at si PBBM. Dapat talaga itong damputin, imbestigahan. Walang hyperbolic dyan. Mahirap nyong idepensa yan.
At sinasabi na ng mga political experts, mga abogado pa, may criminal liability siya. Kung yung bomb joke nga, madali nyong damputin eh. Yung nag-threat kay Duterte nun, dinampot nyo eh. Eto pa kaya? Bakit? Vice Presidente? Eh nagwawalwal siya eh. Dinideflect niya yung issue na siya ang may gawa. Na hindi niya kayang sagutin. Bakit ganun yung report ng COA? May disallowance ka na. Pinagbigyan ka para ayusin yan. Oo, ngayon ang dami niyang hanas. Sino pang maniniwala sa kanya? Isinungaling siya. Palakwento siya. No? Sabi nga nung tatay niyan, dinajamming ka lang yan. Paano mo paniniwalaan yan? Di po ba? O, galit-galitan para kaawaan? Hindi po. Wala. Huwag kayong maniwala dyan. No? Dapat pa rin siyang managot. Wala pong mayoryang Pilipino walang naniniwala sa kanya. Sino lang naniniwala sa kanya? Yung mga nauto nila, yung mga walang utak na mga followers nila. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.